Are you, good morning po inyo lahat mga kapatid. At tayo po ay nasa oras na po na ating gawain. Ngayon po ay October 18, 2020. At bilang panimula po tayo po yung mawit na masiglang awitan. Wait lang po, may ayusin na. Ayan. Ang una po natin kakantahin ay Kristiyanong Kawal. Okay po. Next po natin ay Doon sa Cruz.
Ang next po natin ay patnugot ko ay si Jesus. Maraming po salamat mga kapatid sa isang masiglang awitan. At ating pong awitin ang doxology. Kapatid, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa lugar mo para sa lahat na siyang may gawa ng langit at lupa. Ama, kami po ay papasalamat sa inyo at kami inyong mga anak ay inyong pinagtipon-tipon upang gumanap at gumawa ng gawa niya araw ng linggo. Nawa Ama, ngayon pong sa aming gawain ay pangunahan niyo po kami, kayo pong nasa amin, panatiling bukas ang aming puso at isipan, aming matanggap ang mga banal na salita at ito yung maging pagkain at mga ng aming mga espiritu upang kami tumiway pa at lumago bilang mga Kristiyano. At Ama, ngayon din naman po sa laking gagamitin sa aming harapan, siya magiging daluyan na yung mga banal na salita, na patuloy niyo po silang patubayan, bigyan pa ng lakas at katalinuhan upang may turo pa nila sa amin, maibahagi ay mga banal na salita, lalo na kita po Ama sa mga taong hindi pa nakatanggap ito. At Ama, marami din po salamat sa isang buong linggong
paggabay sa amin sa aming mga buhay, sa kalakasan na ibinibigay mo sa amin sa pang-araw-araw. Naway kami po ay makaganap na aming mga tungkulin at kung kami po Ama ay may mga pagkakasala sa puso't sa isip at sa gawa, naway patawarin niyo po kami. Ito'y magsilbing aral sa amin upang maitama namin ang mga pagkakamali at maging isang mabuting ehemplo dito sa sanlibutan ito. At Ama, sa mga kapatid po namin na hindi po namin kasama sa tuwing araw ng gawain, kung ano po ang kanilang kadahilanan, Ama, kung sila po ay may karamdaman, naway po niyo po sila magpalang kamay upang gumaling na sila makapiling namin sa mga susunod pang gawain, makatanggap nila yung mga banal salita. Ang lahat ito aming nihiling at pinagpapasalamat sa aming tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. At tayo po dadako na sa ating masiglang batian ng inahandang talata. Tayo po itawag na lang po per family. Mauna na po ang family po nating kapatid na Aldous. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay man, ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit anong ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Roma 8:38-39. Sa unang Pedro 4:7-10, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mga pahinahon at mga puyat sa pananalangin, na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagsasakit ng karamihang kasalanan, na magpatuloyan kayo ng walang bulong-bulungan. Maraming po salamat. Next po natin, ang family po natin kapatid na Benji. Pa-unmute na lang po kapatid na Benji. Sa Santiago 1:12, mapalad ang tao. Tika po, babasahin ko. Ito na lang po sa Filipos 4:6. Huwag kayo mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Sa Filipos 4:6. Filipos 3:7. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Maraming po salamat. Next po natin, ating po kapatid na Riquel. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. James 1:5. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Proverbs 3:5-6. Sa Roma 1:16, pagkat hindi ko ikinaya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at ganun din sa Grego. Maraming po salamat. Next po natin ang ating po kapatid na Kirby. Ang sabi po sa Hebreo 6:10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan, ang paglilingkod ninyo sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Maraming po salamat. Next po natin ating po kapatid na Reds. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyon. Sapagkat anong pa ikinabangin ng tao
kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Mateo 16:25-26. Thank you po. Next po natin, ang family po natin, kapatid na Milet. Genesis 1:31. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning the sixth day. Okay. Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. It gets hot again. It gets hot again. Matthew 5. Oh no, Matthew 5:5. Blessed are the meek, for they shall be inherit. Sa Colosas 3:1 at 2, kung kayo may muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Maraming po salamat. Next po natin, kami ba ating kapatid na Violi? Sa Juan 15:15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko na kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Let us hold tightly without wavering to the hope we have here, for God can be trusted to keep His promise. Hebrews 10:23. Maraming po salamat. Next po natin, family po natin kapatid na Eric. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, siya ay nagbubulay-bulay araw at gabi. Unang sa mga awit 1, 2, 3. Sa awit 98:1, o magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay, ang kanyang kanan at ang kanyang banal na bisig ay gumawa ng kaligtasan para sa kanya. Sa Mark 11:25-26, at kailanman kayo nakatayong nagsisipanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Datapwat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. Ayan po. Maraming po salamat. Text po natin po kapatid na Sherwin. Galasya 6:7, huwag kayong padaya ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya ng mga anyo niya. Okay po. Maraming po salamat. Sa Mateo, sa 1:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos na sumasa kanya. Awit 24. Ang pupuriin ang pagdinding noon sa buwan ang papul sa kanya ay ladi sa aking. Sa awit 86:11, ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon, lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong Panginoon, sa iyong pangalan.
Awit 61:1. Dinggin mo ang aking daing, O Diyos. Pakinggan mo ang aking dalangin. Po, at kung wala na pong mabati na po lahat. Ang sinasabi po sa Matthew 6:33, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay nito ay pawang daragdag sa inyo. At tayo po idadako na sa ating pag-uulat at balitaan. Muli po mga kapatid ay good morning po sa inyo lahat. Po. At ngayon po ay October 18, 2020. Kung ngayon po marami po tayo. Halos complete attendance po tayo. Ngayon pong linggo. Parang si ating pong kapatid na Susan tsaka kapatid na Roy po ang hindi pa po nakaka-join. Ayun po. And ayun po. So, yun po pala, belated happy birthday po ulit sa ating pong birthday celebrant last week. Ating po kapatid na Eric Kirby. Happy birthday po. Thank you po. Ayan. And ayun po, baka po meron kayong mga babalita, mga sumapit po sa kaarawan. Meron po bang nag-birthday? Unmute na lang po, Kapitán Benji. Kapatid AJ. Yes po. Sa patuloy na pagaling ni kapatid na Kena. Okay po, sige po, isama po natin sa hiling panalangin po. Thank you. Sige po. Meron pa po ba tayong mga panalangin po? Kung wala naman na po, ano po? Kung may gustong may balita, i-share. Okay po. At kung wala na po, tayong mga karagdagang balita, tadako na po tayo sa panalangin. Ayun po ang mga iling panalangin po natin para po sa patuloy na paggaling po para po sa ating kapatid na Kena, kanya pong nararamdaman. At isa mga gawain na rin po natin dito sa Aten, every Sunday po sa mga Zoom, away maging maayos po yung ating connection sa bawat isa. And ganoon na rin po sa every Saturday para po sa Sunday School na ginaganap sa lahat po ng mga teachers. Tapos po, sa iba't ibang dako na rin po, isama na rin po natin. And then yung mga namumuno, mga elder, and then yung bawat lahat po ng membro. Tapos makakapatid na rin po natin sa iba't ibang bansa, hindi po natin makakasama. Ayan po. Ang gaganap po na ating panalangin, ang ating pong kapatid na Aldous po. Okay po. Tayo po nalangin. Ay, sorry po. Hindi, kakachat lang ni Tita Dina, hindi ko alam kung nabasa niya. Yung nabasa ko. Ako na magdagdag ko na rin. Thank you po. Mga kapatid, sa Philippians 4:6 and 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masahin ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo manalangin. Ama naming Diyos at banal, kami po ay nagpapapuri sa iyo at lumalapit sa iyo at ilalahad namin sa iyo ang aming mga puso at isipan. Nawa po ay patnubayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ano man ang balakid na meron sa amin laban sa iyo ay pawiin mo to at pamahayan mo lagi kami ng iyong paggabay, ng iyong biyaya, ng iyong Espiritu. Ama, tinataas din namin sa iyo ang aming mga kapatid na hindi namin nakapiling sa umagang ito. Kung ano man po ang kadahilanan, nawa po ay sa susunod na linggo ay makapiling namin sila. At
ano man ang balakid na mayroon sila, ano man ang kakulangan na mayroon sila upang maka-join ng Zoom worship, ay ibigay mo sa kanila at tubayan mo sila at ibiyaya mo sa kanila upang makapiling namin sila sa susunod na linggo. Patuloy mo pong patnubayan ang aming online na pananamba sa iyo, at tinataas namin sa iyo ang mga internet signal namin, ang mga network signal namin. Nawa po ay sa oras ng aming pananamba ay maging stable ito, at nang sa ganun ay makapanamba kami ng maayos at mapakinggan namin at mapagbulayan namin ang iyong mensahe sa aming lingguhang pananamba. Gayon din naman ay tinataas namin sa inyo ang patuloy na paggaling ni kapatid na Kena. Nawa po ay magpatuloy ng kalakasan niya at patubayin niyo siya lagi, at nawa po ay basbasan niyo siya ng iyong biyaya. Ngayon din naman ay tinataas namin sa iyo ang aming kapatid na Dina na hindi din maganda ang pakiramdam sa umagang ito. Ano man po ang kanyang mga nararamdaman, ang kanyang mga sakit sa katawan, tinataas namin sa iyo at hipuin niyo siya ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan niyo siya ng kalakasan ng pangangatawan, bigyan niyo siya ng kasiglahan ng pangangatawan. Patuloy niyo siyang pag-ibayuhin ang kanyang lakas, pagkat siya ay isa ring matapat mong manggagawa. Gayun din naman ay tinataas namin sa iyo ang gawain namin dito sa Church of Christ sa Dako ng Carmona. Bagamat Zoom lamang po kami, nawa po ay maka-reach out kami sa pamamagitan po ng aming pananamba, ay ma-share din namin ito sa mga walang opportunity na makapanamba, other than mapakinggan na lang kahit po ang recording na ginagawa namin. Patubayan mo lagi na maging maayos ang aming program, na maging maayos ang aming takbo at flow ng aming pananambahan. At tinataas namin sa iyo ang condition ng bawat isa, lalo na ngayon na walang kasiguraduhan dahil po sa COVID, ay tinataas namin sa iyo na patuloy mo kaming gawing iyong ilaw, iyong asin sa aming mga kapitbahay, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kapamilya, sa aming mga kaeskwela, sa aming community, na makita sa pamumuhay namin, na makita sa kilos namin, na makita sa salita namin ang glory mo at ang mabuting balita na nais mong iparating sa kanila, ay nawa po ay magampanan namin sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kung ano man po ang kakulangan sa amin upang maging matibay na manggagawa mo, upang maging matibay na Kristiyano, ay patnubayan mo kami, biyayaan mo kami ng wisdom, biyayaan mo kami ng paggabay ng iyong banal na Espiritu, at patuloy mo kaming gabayan. Ang aming bansa ay tinataas namin sa iyo, at ang iba't ibang mga government na sa buong mundo, na lahat kami ngayon ay umaharap dito sa global pandemic na to, na hindi namin alam anong hinaharap namin, hindi namin alam kung anong mangyayari sa mga kalakal, sa mga negosyo, at ang impact nito ay ang trabaho ng bawat isa sa amin. Ngunit alam namin, hindi mo pababayaan ang bawat isa sa amin. Alam namin na kung ano man ang pangangailangan namin, ito ay iyong ibibigay. Pupunan mo kami ng higit pa sa aming mga pangangailangan. At ihanda mo ang mga puso't isipan namin sa patuloy na pananambahan namin sa iyo sa umagang ito. Buksan mo ang aming mga pakinig, buksan mo ang aming mga puso,
bigyan mo kami ng wisdom, bigyan mo kami ng gabay ng iyong banal na Espiritu. At ituro mo sa amin na mapagbulayan namin ang mensahe mo sa amin ito. Ang lahat ito ay aming pagdalangin sa patagos sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, mga kapatid, tayo po daw na sa ating ikalawang bahagi na ating pagsamba. Ating pong awitin ang banal-banal. Mga kapatid, ating pong pakinggan ang paalala ng ating Panginoon tungkol sa ating pagsamba. Dadapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama maging mananamba sa Kaniya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kaniya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya sa Diyos kasi inyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiyan sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alinong mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita.
Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin na siyang pinakatakila sa lahat. Salamat Ama sa mga kabutihan mo sa amin. At sa oras po ito ay patuloy din po kaming ginagabayan. Inulhati ang bawat isa. Nawa Ama sa bahaging ito ay pangunahan niyo po kami. Naway pagkaloob niyo sa amin ang inyong presensya at lalagit ang inyong espiritu at gawing karapat-dapat sa pakikinig ng iyong mga banal na salita sa pamagitan naman ng pagpapatawad sa amin ng mga pagkakasama. Nawa Ama sa mga salita mo na mahayag ngayon, ito Ama ay tumimo sa aming mga puso't isipan, may sa buhay, upang kami Ama ay laging matatag sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa amin. At gayon din Ama sa iyong anak na iyong gagamitin na magiging daluyan ng iyong mga banal na salita. Hiling namin Ama ang iyong patnubay sa kanya. Nawa Ama ay pagkaloob po sa kanya ang iyong espiritu upang ito Ama ay kanyang ay pangaral, ay pahayag ng naayon sa iyong banal na kalooban. Kaya aming inihiling at ay papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sandali po nating basahin ang sinasabi sa banal na kasulatan. At kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Huda at inyong mga taga-Jerusalem. At ikaw na Haring Hosapat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o manglupaypay man, dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Ang pagpapala ang sumaatin sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ayan. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po mga kapatid. Naririnig po ba ako ng maayos? No? Kung naririnig po ako, press 1 po. Hindi, wala no. Yan. So isang magandang umaga po ulit. Purihin ang Panginoon dahil muli po tayong magkakasama na magpupuri sa Kanya at makikinig ng Kanya pong mga mensahe para sa umagang ito. Ano po? So, pwede po ba akong maki-share ng screen sa ating pong host? Ayan. So, nito pong mga nakaraang araw, lagi pong lumalabas sa aking pong newsfeed sa Facebook. Kung nagpe-Facebook din po kayo, no? Bukod po sa mga palpak na desisyon ng ating government, isa po sa lagi ding lumalabas sa Facebook ay yung mga rants tungkol sa ating online class. Ano po? So, alam ko po yung iba sa atin dito ay mga nag-online class din, no? So, familiar kayo sa mga modules, di ba? Sa mga assignments.
Although dati pa naman yung assignments, pero ngayon kasi lahat-lahat ginagawa sa bahay. Ano po? Kaya hindi maiiwasan na minsan yung mga magulang, sila na yung gumagawa ng kanilang modules. Ano po? Kaya nga sabi, hindi na patalinuhan ng bata, patalinuhan ng mga magulang. Kaya yung ibang magulang, dalawa sila nung anak nilang bumabagsak sa math. Dati yung anak lang yung bumabagsak, ngayon silang dalawa na yung bumabagsak. Kaya naalala ko yung joke, kinausap ng estudyante yung isang teacher. Sabi niya, "Sir, ingat po kayo ha." Sabi niya, "Bakit? Bakit ako mag-iingat?" Sabi kasi sir ng tatay ko, pag bumagsak ako, may malilintikan. Ingat kayo sir ha, baka malintikan kayo. Diba? Kaya napakahirap po. Pero sabi ko, isa sa mga problema ng estudyante sa kanilang online class, bukod sa mahirap yung subject, is nahihirapan din silang mag-focus. Ano po? Dahil nasa kanilang tahanan, hindi nasa eskwelahan o silid-aralan na talagang specifically for studying, nasa kanilang mga tahanan, nahihirapan silang mag-focus. Ano po? Kaya sabi ko sa umagang ito, hindi lang naman para sa estudyante yung kailangan mag-focus. Na bilang mga Kristiyano, importante din sa atin na mag-focus. Kaya po ang ating magiging mensahe sa umagang ito ay focus on God. Okay? So kita po ba yung screen ko mga kapatid? Kita po, press 2. Ayan. Sige po. So pag hindi nyo po rinig, press 1. Pag hindi nyo po nakikita yung screen, press 2. Ayan. So ating pong title ay Stay Focused, Always Follow God. Okay? So sabi natin, kailangan natin mag-focus sa ating Panginoon. Diba? Nagfo-focus naman tayo. Pero ang danger, ang problema, minsan nawawala yung ating focus. Kaya dapat, importante ay stay focus. At para po sa umagang ito, ang kukunin nating kwento ay kwento ni Jehoshaphat. No? Ni Josaphat sa Tagalog. So naalala pa po ba natin si Jehoshaphat? No? So sige po, konting review. Baka kasi yung buong topic natin ay tungkol kay Jehoshaphat, hindi pala natin maalala o makilala. So mabilis na review lamang po. Ang isa pong sa pinakasikat na kwento ni Josaphat, no, ay matatagpuan po natin sa Lumang Tipan sa Ikalawang Kronika. Meron din po siyang kwento sa mga aklat ng hari, pero yung kukunin po natin ay sa konteksto ng Ikalawang Kronika chapter 20. No? So background lamang po ito. Ito po yung kwento kung saan sila Haring Josaphat ay tinangka pong sakupin. Nagtulong-tulong yung kanilang mga kaaway dahil nakita nilang malakas si Josaphat na bilang hari ng Huda, pinoprotektahan sila ng Panginoon, nag-decide na magtulong-tulong yung tatlong malalaking nasyon. No? At nagsama-sama sila para labanan si Haring Josaphat. So sabi dito, Ammon, Moab, and Edom joined forces to attack Jerusalem. So itong tatlong malalaking bansa, yung tatlong yan, sinubukan nilang magtulong-tulong upang talunin si Haring Josaphat na hari ng Huda. At sabi dyan, by the time Jehoshaphat finds out, the army is already across the Dead Sea, leaving him very little time to prepare. No? Dahil kung magtutulong-tulong sila, kaya namang paghandaan nila Josaphat. Kaso, nung nalaman nila, sabi dyan, nakatawid na daw sa Red Sea. Ibig sabihin, kung nalaman nila nung mas maaga, mas makakapag-prepare sila. Pero nung nalaman nila, nakatawid na, ibig sabihin konting lakad na lang o malapit na sa kanila yung kanilang mga kalaban. Kaya sabi, ang ginawang paraan o sumunod na mga hakbang ni Haring Josaphat, sabi dyan sa verse 3 ng chapter 20, sandali ko lamang pong basahin, Ikalawang Kronika, chapter 20, verse 3, at si Josaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon at siya'y nagtanyag ng kanyang ayuno sa buong Huda. So ito po makikita natin na tao lang talaga si Josaphat, hindi siya supernatural, na nung makita niya yung kanyang mga kalaban, madami, malakas, talagang isang problema, sabi si Josaphat ay natakot. So hari na po yun ha. So kung bilang mga tauhan, bilang nasasakupan ni Josaphat, malaman niyo yung hari niyo natatakot, diba? At hindi alam ang gagawin. Paano kaya? Pero sabi diyan sa verse 3,
siya ay nagtanyag ng ayuno sa buong Huda. So national fast declared. Buong bayan ng Huda ay kanyang pinag-ayuno. At sabi diyan sa verse 4, the nation follows Jehoshaphat in seeking the Lord. So hindi siya yung basta-bastang leader lang. Dahil nung sinabi niyang mag-ayuno ang buong Huda, lahat ng tao sumunod. So nakikita natin gano'ng ka leader na role model itong si Jehoshaphat, na sinusunod siya ng kanyang nasasakupan, na kahit sabihin mag-ayuno kayo, sumusunod sila. At sabi diyan sa verse 5 pa, public prayer in the house of the Lord. So bukod sa ayuno, nananalangin sila. At hindi sa mga bahay lang nila, sa silid, sila ay nananalangin publicly sa harap ng maraming tao. Diba? At sabi pa dito, unity, one heart and one mind as they approach the Lord. So nakikita yung pagiging leader nitong si Jehoshaphat, hindi dahil mahusay siya, hindi dahil magaling siya, dahil ito sa ating Panginoon. Kaya sama-sama silang nananalangin at nag-aayuno sa ating Panginoon. Dito pa po sa verse 12, nakakatuwa. Bilang leader, pwede po bang basahin natin sa verse 12 ng chapter 20 ng Ikalawang Kronika sa makakasumpong po? Chapter 20, verse 12 ng Ikalawang Kronika. Sige po, sino pong pwedeng mag-unmute at bumasa ng ating verse? May nagbasa na ba? Wala po. Ito. O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila? Sapagkat wala kaming kaya laban sa malaking pulutong na ito na napaparito laban sa amin, ni hindi man nalalaman namin kung anong marapat gawin. Ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Okay, maraming salamat po. So dito makikita natin, leader nila, si Jehoshaphat, nung nanalangin sa Panginoon, sabi, wala kaming kaya laban sa malaking pulutong na ito. So aminado si Jehoshaphat sa sarili niya, hindi nila kaya yung kanilang kalaban. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Sabi, ayan nga, malaking pulutong, wala kaming kaya laban sa malaking pulutong na ito na naparirito laban sa amin, ni hindi man namin nalalaman ang aming marapat gawin. So hindi na nila kaya, at bilang leader, hindi niya pa alam ang kanyang gagawin. Diba? Pero tignan niyo po yung napakaganda dun sa dulo, ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Diba? Kaya dito sa verse 13, ang ginawa niya, lahat ng mga tao, sabi nga dyan, mothers, fathers, brothers, and sisters, kaisa niya sa pananalangin. Kaya tignan niyo po ang isinagot sa kanya ng Panginoon sa kanyang panalangin sa verse 12. We do not know what to do, but our eyes are fixed on you. Yan yung panalangin ni King Jehoshaphat. Ayan, sinagot siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Jaziel, na propeta ng Panginoon. Sabi dun sa verse 14. Tingnan niyo po yung answer, immediate answer. Kasi andyan yung mga kalaban eh. So pagkapanalangin ni Jehoshaphat at kasama ng bayan ng Huda, sabi dyan sa verse 15, yung binasa ko rin po kanina sa ating bago nag-umpisa ng mensahe, sabi dyan sa verse 15, at kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Huda at inyong mga taga-Jerusalem, at ikaw na Haring Jehoshaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa iyo. Una, sabi dyan, huwag kayong mga takot o manglupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. So napakaganda, sabi sa verse 15, the battle is the Lord's. Hindi ito sa inyo, ito ay sa Panginoon. Sabi diyan sa 16, bukas ay magsilusong kayo laban sa kanila. Narito, sila ay nagsiahon sa ahonan ng Sis at inyong masusumpungan sila sa dulo ng libis sa harap ng ilang ng Jeruel. So binigay na yung kanilang gagawin. Sabi, huwag kayong mag-alala, ang laban na ito ay hindi sa inyo, ito ay sa Diyos. At ganito ang inyong gagawin. The battle plan is given. At sabi diyan sa verse 17, stand and see the salvation of the Lord. Sa Tagalog po, maganda rin eh. Sabi niya,
kayo'y hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Parang ang gulo na. Hindi kailangang makipaglaban sa pagbabakang ito. Magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tignan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. So sila daw ay magwawagi, sila ay mananalo, pero hindi na nila kailangang makipaglaban. Diba? So ito po yung kwento kung saan sabi ng Panginoon, the battle is not yours, but God's. Kaya sabi diyan, do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. So ito yung napakagandang kwento ni Josaphat na sinabi ng Panginoon, kayo'y magwawagi, the battle is already won. At ito po yung kwento kung saan pumunta sila, habang papunta sila, sila ay umaawit ng papuri sa Panginoon. Yung sabi nga doon sa kwento, yung frontliners nila, hindi mga general, hindi mga mahuhusay na mandirigma. Ang frontliners nila, yung mga pare, yung mga kwarista, yung mga umaawit sa Panginoon. At habang umaawit sila, habang papunta sila doon sa paglalabanan, pagdating nila, patay nila lahat ng kanilang mga kalaban. Sabi dun sa verse 23, the foes of God's people destroy one another. So sila mismo yung nagpatayan. Yung tatlong malalaking bansa na nagtulong-tulong, sila yung nagpatayan dahil sa tulong na rin ng ating Panginoon. Kaya sabi dyan sa verse 25, 3 days to carry the spoils of the field of battle. Ganun po kadami yung namatay nang hindi nila kinakailangang lumaban. Kumuha sila ng mga mapapakinabangan pang item. Tapos nilibing din nila yung mga bangkay. Yung buong proseso na yon, inabot ng 3 araw, 3 days. Ganun kadami yung kanilang natalo nang hindi sila lumalaban. Sa pamamagitan lang ng panalangin at ng pagpupuri sa Panginoon, sabi nga ng Panginoon, the battle is already won. And the victory is followed by praise. So pwede nyo pong basahin mga kapatid yung mga buong detalye ng kwento sa chapter 20, pero hindi po yan yung ating magiging mensahe para sa umagang ito. Ulit yung title natin, Stay Focused. Diba? Dahil ito napakagandang kwento na to, makikita natin si King Jehoshaphat, siya ay naging focused sa ating Panginoon. Andyan yung mga kalaban, hindi niya alam ang gagawin. Sabi niya, our eyes are fixed on you. Nakafocus siya sa ating Panginoon. At sinabi nga ng Panginoon, ang mga bagay na to, kaya yung kwento ni Jehoshaphat. So kilala na po natin si Jehoshaphat. Naalala na po. Okay, so punta po tayo sa intro ng ating message. Okay, so po yung intro ng ating message. Yan. Ngumingiti po kayo pero parang hindi kayo masaya. No? So tuloy po natin. Okay, konting background ulit. So sa ikalawang kronika, usod tayo ng kaunting chapters bago nangyari yung chapter 20. Dito po sa chapter 16 ng 2 Chronicles, sabi po dyan sa verse 13, 16:13. At si Asa ay natulog na kasama ng kanyang ama, mga magulang, natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at namatay sa ika-41 taon ng kanyang paghahari. At si Josaphat na kanyang anak ay naghari, nakahalili niya, at nagpakalakas laban sa Israel. Yan. So ito yung umpisa ng kwento ni Jehoshaphat. Yung tatay niya daw, si Asa, siya yung nauna bago naghari si King Jehoshaphat. Okay? Sa gayoy natulog si Omri, nakasama ng kanyang mga magulang, at nalibing sa Samaria, at si Akab na kanyang anak ay naghari, nakahalili niya. So ano naman po ito? So background ulit. So di ba po, naalala niyo yung Israel? Diba? Si Jacob. Diba? Meron siyang 12 anak na lalaki. Yun po yung naging 12 tribes of Israel. No? So pag buo sila, Israel ang tawag. Pero kung atin din po mababasa dun sa previous chapters, humiwalay ang Huda, yung Judah. Okay? So pag sinabing Israel, 11 na lang yon dito sa kwento natin. Tapos, nakahiwalay ang bayan ng Huda. So si King Jehoshaphat, siya yung hari ng Huda.
galing sa kanyang ama. Sino nga ba yung ama niya? Si Asa. Okay? So si King Asa, hari sa Huda, nung namatay, pumalit si King Jehoshaphat. Si Omri, hari ng Israel. Okay? So yung Israel tsaka Huda, si King Omri namatay, ang pumalit daw ay si Akab. Okay? So si King Akab, hari ng Israel, si King Jehoshaphat, hari sa Huda. Okay. So ito po. Noong ika-38 taon ni Asa, na hari sa Huda, yung tatay po ni Jehoshaphat, habang hari daw siya, saka naging hari si Akab ng Israel. Okay? So inabutan ni Haring Akab si Asa at si Jehoshaphat na hari ng Huda. Okay? So gets po ba? So si Haring Asa ng Huda, tapos naging hari ng Israel si Akab, tapos namatay si Asa, naging hari si Jehoshaphat ng Huda. So inabutan ni Haring Akab ng Israel si King Asa at si King Jehoshaphat. Okay? So bakit natin kailangan malaman to? Kasi sabi dito, si Akab na anak ni Omri ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon na higit kaysa lahat na nauna sa kanya. So importante po ito. Bakit? Sabi diyan, hari siya ng Israel, gumawa ng masama. Higit sa lahat na nauna sa kanya. Ibig sabihin, yung mga naunang hari kay Akab, masama na. May nagagawa silang masama. Pero si King Akab, higit na mas masama yung kanyang ginagawa. Okay? Pero sa kabilang banda, si Jehoshaphat sabi, ang Panginoon ay sumakay Hosapat sapagkat siya'y lumakad ng mga unang lakad ng kanyang magulang na si David at hindi hinanap ang mga Baal. So, ang king ng Israel, gumagawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Si Jehoshaphat na hari ng Huda ay tinatanggap ng Panginoon. Sabi ang Panginoon ay sumasakay Hosapat. Dahil ang kanyang ginagawa, sabi dito sa verse 4, hinanap ang Diyos ng kanyang ama at lumakad sa kanyang mga utos at hindi ayon sa mga gawa ng Israel. So kilala yung gawa ng mga Israel, taga-Israel, dahil sa kanilang hari, hindi daw ganun yung paglakad ni Hosapat at sa bayan ng Huda. Hindi gaya ng mga taga-Israel. At sabi diyan, ito si Akab na gumagawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sabi sa verse 31, at nangyari na waring isang magaang na bagay sa kanya na lumakad sa kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na siya'y nag-asawa kay Jezabel na anak ni Etbaal na hari ng mga Sidonyo at yumaon at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya. Okay? So si Haring Jehoshaphat, habang siya ay kinalulugdan ng Panginoon, sumusunod sa utos ng Panginoon, etong si Akab, sabi, isang magaang na bagay ang lumakad sa kasalanan. At bilang dagdag pa doon sa masasama niyang ginawa, nag-asawa ng taga-ibang bayan, which is mahigpit na sabi ng Panginoon, wag na wag gagawin, at sumamba sa Diyos-Diyosan. Naglilingkod sila kay Baal. At kanya pinagtayo ng dambana si Baal sa bahay ni Baal na kanyang itinayo sa Samaria. So nagtayo pa siya ng bahay ng Diyos-Diyosan dun sa kanyang nasasakupan. Diba? At sabi pa dito, gumawa si Akab ng Asera at gumawa pa ng higit si Akab upang mungkahiin ng Panginoon ang Diyos ng Israel sa galit kaysa lahat ng mga hari sa Israel na nauna sa kanya. So siguro po napipicture nyo na yung gusto kong iparating na characteristics ni Akab. Na at the same time, nagahari din si Haring Hosapat sa bayan ng Huda. Okay? So bakit? Sige po, pakibasa po yung sa susunod nating verse sa ikalawang Kronika, chapter 17, verse 5. Pakibasa po sa maaari. Kaya't itinatag ng Panginoon ang kaharian sa kaniyang kamay at ang buong Huda ay nagdala kay Hosapat ng mga kaloob at siya'y nagkaroon ng mga kayamanan at dangal na sagana. Ayan. So maraming salamat po. So dahil sa ang mga gawa daw ni Hosapat ay maganda sa paningin ng Panginoon, isa sa nagiging blessings niya, nagkakaroon siya ng kayamanan, nagkakaroon ng dangal na sagana, at sabi pa dito, ang kanyang puso ay nataas sa daan ng Panginoon.
dahil doon at bukod doon ay inalis niya yung mataas na dako ng mga Asera sa Huda. So inalis niya yung mga Diyos-Diyosan at ang takot sa Panginoon ay nahulog sa lahat ng kaharian ng mga lupain na nasa palibot ng Huda. So pati yung mga bayan sa paligid ng Huda ay natatakot na rin sa Panginoon dahil sa nakikita nilang gawa ni Josaphat. Kaya hindi na nila dinidigma si Josaphat. Okay? So dahil sa nakikita nila, sabi pa dito, ang ilan sa mga Filisteo ay nagdadala ng kaloob kay Josaphat. Mga Filisteo po ito ha. Naalala po ba natin yung mga Philistines? Diba? Ito isa sa mga favorite na kalaban ni Samson. Diba? Lagi siyang nagkakaroon ng encounter with Philistines. Sino pa ba? Si Goliath po, yung kalaban ni David na higante, isang Filisteo rin po iyon. No, na makikita natin, marami silang pakikipaglaban sa Israel. Pero dito, habang si Josaphat ang hari, yung mga Filisteo nagdadala pa ng kaloob. Nagbubuwis pa ng pilak para lang hindi sila labanan ni Josaphat. Kaya yung mga taga-Arabia man ay nagdadala rin sa kanya ng mga kawan, 7,700 lalaking tupa, 7,700 kambing na lalaki. So ganoon na lang ka-powerful si Haring Josaphat na dahil sinusunod niya ang ating Panginoon, siya ay focused sa ating Panginoon. Yung mga bayan sa paligid niya, nakikita yung kanyang pagsunod sa ating Panginoon. At panghuli nating verse sa characteristics ni Josaphat, at si Josaphat ay dumakilang mainam at siya'y nagtayo sa Huda ng mga kastilyo at mga bayang kamaligan. So, si Josaphat ay dumakilang mainam. So, chapter 17. Okay? Ngayon, dako tayo chapter 18. Sige po, pakibasa nga po sa verse 1. Verse 1 and 2. 1 and 2 po ng ikalawang Kronika, chapter 18. Sino na pong maaring bumasa? Ang pakikipagkamag-anak ni Josaphat kay Ahab. Si Josaphat nga ay nagkaroon ng kayamanan at dangal na sagana, at siya ay nakipagkamag-anak kay Ahab. At verse 2 po. At pagkatapos ng ilang taon, kaniyang nilusong si Ahab sa Samaria, at pinagpatay siya ni Ahab ng mga tupa at baka na sagana, at ang bayan na kasama niya, at inupahan siya ng umahon na kasama niya sa Ramot Gilead. Ayan, salamat po. So, tapos nating i-establish yung characteristics ni Josaphat at characteristics ni Ahab. After doon ng mga bagay na ito, sabi sa verse 18, nagkaroon ng kayamanan at dangal na sagana si Josaphat, pero bukod doon, siya ay nakipagkamag-anak kay Ahab. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng connection, nagkaroon sila ng, doon sa binasa ng ating kapatid sa verse 2, pumunta daw sila doon, tapos nagpatay pa sila ng baka, ng tupa. So nagkaroon sila ng ng manyanita siguro, di natin alam. Pero tingnan niyo po, sinabi ni Ahab na hari sa Israel kay Josaphat, na hari sa Huda, sasama ka ba sa akin sa Ramot Gilead? At sinagot niya siya, ako'y gaya mo, at ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan, at kami isa sa iyo sa pakikipagdigma. So medyo may problem po tayo dito sa bandang gitna, pababa, nung sinabi ni Josaphat. Sabi ni Josaphat, ako'y gaya mo. Kino-compare niya yung sarili niya kay Ahab, at ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan. Yung bayan daw ng Huda ay kagaya ng bayan ng Israel. Which is, dinescribe natin kanina, malinaw na si Josaphat ay lumalakad ayon sa utos ng Panginoon. Si Ahab ay gumagawa ng masama sa mata ng Panginoon na higit sa lahat ng naging hari bago siya. At ganun din yung mga taga-Israel. Pero tingnan niyo po yung sinasabi dito ni Josaphat. Sumama siya sa pakikipaglaban doon sa Ramot Gilead kasama si Haring Ahab. At dito po sa chapter 19 verse 1, at si Josaphat na hari sa Huda ay umuwing payapa sa kanyang bahay sa Jerusalem. No? So medyo hindi ko na po i-discuss, bigay ko na lang po yung spoiler. So kung ayaw niyo pong marinig, i-mute niyo po ako. Ayaw niyo marinig yung spoiler. Pero namatay po si Haring Ahab doon sa laban na kasama si Josaphat. No, kasi nagtulong sila, nag-join forces sila, si Haring Ahab tsaka si Haring Josaphat, namatay po doon si Haring Ahab.
At sabi dito, nakauwi ng maayos at payapa si Hosapat. Pero, sabi dun sa verse 2, si Jehu, isa pong propeta ng Panginoon, na anak ni Hanani, na taga-kita, ay lumabas na sinalubong siya at sinabi ni Haring Hosapat, tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin yung mga napupuot sa Panginoon? Dahil sa bagay na ito ay kapuutan ang sasa iyo na mula sa harap ng Panginoon. Diba? Ang tinatopic natin, stay focused. Na alam natin, naging focus naman si Hosapat, di ba? Na ibahagi niya sa kanyang nasasakupan. Pero dito sa isang instance na to, nawala yung kanyang focus sa ating Panginoon. Na mas pinahalagahan niya yung relasyon niya kay Haring Akab. Diba na makikita natin, panigurado tanyag yung mga gawa ni Haring Akab. Kasi higit na mas masama yung kanyang mga pinagagagawa kaysa sa sino mang haring nauna sa kanya. Kaya sabi nga dito, tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin niya ang napupuot sa Panginoon? Diba? Kasi pwede naman tumanggi si Haring Hosapat dito nung inalok siya ni Haring Akab. Diba? Pwede silang yung ginawa nila, pero tinanong siya na, sasamahan mo ba akong lumaban dito sa Ramot Galaad? Tinulungan siya ni Haring Hosapat. Kaya dito, ang sabi ni Jehu, na propeta ng Panginoon, kapuutan ng sasa iyo mula sa harap ng Panginoon. Pero alang-alang doon sa mga nagawa niya, sabi diyan sa verse 3, gayon may mabuting mga bagay na nasumpungan sa iyo. Sa iyong pag-aalis ng mga asera sa lupain at inilagak mo ang iyong puso upang hanapin ng Diyos. So meron namang consolation. Diba? So alang-alang doon sa mga mabuting bagay na nasumpungan sa iyo, alang-alang doon sa inilagak mo ang iyong puso upang hanapin ng Panginoon, pinagpala pa rin si Josaphat. At diyan na nga po papasok yung ginawa natin kanina na review sa chapter 20. Yung napakalaking tagumpay ni Josaphat. Okay? So gets po ba? Focus pa po ba tayo? Pwede na tayong dumako sa ating mensahe? No? Tapos na po yung ating intro. So mabilis lang ulit na recap. Chapter 17, nagumpisa yung kwento ni King Josaphat. Siya ay tapat sa ating Panginoon. Inilagak niya yung kanyang puso. Pero nawala yung focus niya. Mas pinahalagahan niya yung relationship kay Akab at napahamak siya. Pero dahil sa kanyang mga gawa, dahil dun sa puso na nilagak niya sa ating Panginoon, nakita natin yung blessings niya sa chapter 20. Nananalo sila nang hindi man lang kinakailangang makipaglaban. Okay? So tuloy natin, chapter 20 nangyari yung great battle. Na the battle was already won. Nanalo sila sa pamamagitan ng pagpupuri sa ating Panginoon. Ngayon, dito sa verse 35 at 36, sino pong maaaring pumasa? Pakibasa nga po. Sino na po bang pwede? Lalaki naman po, lalaki. At pagkatapos nito ay nakipisan si Josaphat sa hari sa Huda kay Jeyas na hari ng Israel na siyang gumawa ng totoong masama. At siya ay nakipisan sa kaniya upang gumawa ng mga sasakyang dagat na magsisiparoon sa Tarsis at kanilang ginawa ang mga sasakyan sa Isyon Giber. Yan, maraming salamat po. So ito po makikita natin, yung topic ulit natin, stay focused. Okay? So yung nangyari kay Akab at kay Haring Josaphat, dapat naging lesson na yun sa kanya eh. Di ba? At sa kabila ng kamalian niya, pinagpala pa rin siya doon sa chapter 20, doon sa battle amongst three big nations. Di ba? After daw nun, siya ay nakipisan sa hari sa Huda kay Ocozias na hari sa Israel. So nung napalitan na yung hari, dahil napatay nga doon sa labanan, si Haring Ocozias, na siyang gumawa ng totoong masama, kilala pa din sa masasamang gawa yung hari ng Israel, nakipisan na naman itong si Haring Josaphat. Sabi, siya nakipisan sa kanya upang gumawa ng mga sasakyang dagat. So magkakaroon na naman ng tumutulong na naman tong si King Josaphat dun sa ginagawa o gustong mangyari ni Haring Ocozias. Kaya sabi dito sa verse 37, nang magkagayoy si Eliezer na anak ni Dadava sa Mariosa ay nanghula laban kay Josaphat.
na kanyang sinabi, sapagkat ikaw ay nakipisan kay Ocozias, giniba ng Panginoon ang iyong mga gawa, at ang mga sasakyan ay nangabasag na anupat sila hindi na nakaparoon sa Tarsis. So spoiler po ulit, yung balak nila ni Haring Ocozias na gumawa ng malaking barko, ng malaking bangka, sinira daw ng ating Panginoon. Kaya hindi na sila nakapunta doon sa Tarsis. Dahil ulit, masama yung pakay nitong si Haring Ocozias. At dahil doon, si Josaphat ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David, at si Joram na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. So namatay daw po si Josaphat at ang pumalit ay si Haring Joram. Tingnan niyo po sabi diyan sa verses 4 at 6. Si Joram nga ay bumangon sa kaharian ng kanyang ama at lumakas, ay kanyang pinatay ng tabak ang lahat niyang mga kapatid at gayon din ang iba sa mga prinsipe ng Israel. So, yung legacy ni Haring Josaphat, nung napunta na sa kanyang anak, ang ginawa, pinatay yung kanyang mga kapatid. At siya'y lumakad ng lakad ng mga hari sa Israel. So, kilala kasi yung mga hari sa Israel bilang masasama talaga. Most of them masama. Kung magkaroon man ng maganda, bilang lang. Ang mostly mabubuti ang ginagawa, hari ng Huda. Pero, tingnan niyo po nangyari. Nung naging si Joram ang hari, siya'y lumakad ng hari sa Israel, gaya ng ginagawa ng sambahayan ni Akab. Sapagkat siya'y nag-asawa sa anak ni Akab, at siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. So yung focus ni Haring Josaphat, nawawala, napapabayaan niya minsan, pero isang importanteng napabayaan niya, hindi niya naipasa sa kanyang anak. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng mga pinagiba niyang Baal, Asera, mga Diyos-Diyosan, itinayo muli ng kanyang anak. Dahil hindi niya naipasa paano mag-focus sa ating Panginoon. At kahit siya mismo ay nakakagawa na nawawala yung focus niya sa ating Panginoon, makikita natin yung mga mali at mga hindi magagandang nangyayari sa buhay ni Josaphat. So anong pinakamensahe natin mga kapatid? Tayo po bilang mga Kristiyano, lalo na sa panahon ngayon, na nasa quarantine pa din tayo, mag-anniversary yung quarantine, di ba? Na nasa atin yung oras natin, hawak natin, ang daming temptations, ang daming umaagaw sa ating oras. Isang napakahalagang paalala sa atin mga kapatid yung ating pagiging focused, di ba? Dahil sa kwento ni Haring Josaphat, nawawala din yung focus niya. Pero at the same time, nakikita natin, nagkakaroon pa rin ng blessings ang ating Panginoon sa kanya. Which is a warning sa atin mga kapatid. Dapat matuto tayo sa buhay ni Josaphat. Na huwag tayong makontento na porket nabe-bless tayo ng ating Panginoon, okay na tayo. Pero i-check natin yung mga sarili natin. Focused ba tayo sa ating Panginoon? O minsan nagiging self-centered na tayo? Dahil sabi natin, focus on God. So being God-centered, si God ang nasa gitna, hindi pwedeng sarili mo. Hindi pwedeng sabay ang God-centered at self-centered. Diba? Dalawang center yon. Hindi pwede, dapat isa lang. So either ikaw ay self-centered o kahit na sino pang i-center mo versus being God-centered. Na ngayong pandemic mga kapatid, may ginagawa tayong trabaho, school, sa bahay natin, pati yung worship natin sa bahay na minsan, yung mga ginagawa natin, oras natin, di natin napapansin na uubos na sa ibang bagay. Ang mensahe natin mga kapatid sa umagang ito, paalala sa bawat isa na focus on God. Na stay focused, always follow God. Okay? So yun naman po mga kapatid, nawa po tayo ay napagpala sa ating mensahe sa umagang ito. Na muli ang paalala, focus on God and stay focused. So yun naman po at muli po isang magandang umaga sa bawat isa. Maraming po salamat Kapatid Kirby sa isang magandang mensahe. Host na lang po ulit.
O tayo pwede tawa na sa ating sa ating pong awitin na awit sa hapunan ng Panginoon. Mga kapatid, ating pong pakinggan ang sulat ng Apostol Pablo sa mga Korinto bago po tayo tumanggap ng tinapay at saraw. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Ganyan ito sa pag-aalala sa akin. At ganyan din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon. Sinasabi, ang saro nito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman niyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Nadapat siya sa atin ang tawag ng sarili sa kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili, hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin na siyang pinakadakil sa lahat. Rito, Ama, ang tinapay na simbolo ng iyong katawan na napak sa krus ay pong idadalangin na inyong pagpalain upang kami yung mga anak na tumanggap ito ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na hanggan at pinahapon mo sa bawat isa. Kaya aming hiling at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin na siyang pinakadakil sa lahat. Narito po ang saro, ang simbolo ng iyong dugo na nabuo sa krus. Ngayon po, hiling ang iyong awa at pagpapala pag ay makating sa buhay ng alanggan at nangakin mo sa bawat isa. Kaya aming hiling at nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ating pakinggan muli ang paalala sa atin ukol sa pagkakaloob. Datapot sinasabi ko, naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan.
sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Mga kapatid, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa pera sa lahat. Maraming pasalamat Ama at kami na inyong ginabayan. Kami po inyong pinanguna at kami nakatapos sa aming gawain ngayong araw ng linggo. Nawa Ama, lahat po namin napakinggan at pag-aralan ng mga salita ay magamit namin sa aming mga buhay. Magsilbing aral at gabay sa amin upang kami ay tumibay pa at lumago bilang mga Kristiyano. At ganyan din naman po Ama, maraming po salamat sa laking ginamit sa aming harapan na siyang naging daluyan ng mga salita. Naway patuloy niyo po siyang patnubayan, bigyan pa ng lakas at katalinuhan upang maituro niyo pa sa amin ang iyong mga balsalita at may bahagi at lalo gito po sa mga taong hindi pa nakakatanggap ito. At Ama, ito po ang salapi na buong pusong binigay ng mga anak. Naway paspasan niyo po ito. Ito yung magbigay tulong sa mga kapatid namin na nangangailangan sa pagpapakasambay sa bahan. Lalo gito po Ama sa pagpapalaganap ng iyong mga balsalita. Ang lahat at ay minigiling at pinagpapasalamat sa iyong tagapagligtas sa Kristo Jesus. Amen. Ngayon, doon sa mga pag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Good morning po.